Managana nawa sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang pag-ibig ng dakilang manunubos. Nawa'y managana sa inyong mga pilipisan mula ngayon at magpakailanpaman. Katotohanan nga, o aking may iniibig na mga kapatid, ang paghubog ng isang magulang sa kanyang supling, kalakip ang pag-asa ng musmus na ito'y magiging mabuting tao pagdating ng panahon. Ganyan din ang Amang nasa langit. Ang paghubog ng Diyos sa kanyang mga nilikha, kalakip ang pag-asa na ang mga nilikhang ito'y maging mabuting tao pagdating ng panahon. O aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyong pag-aaral sa loob ng patro ng diway, binabago ng dakilang Ama ang inyong mga pagkatao. Inaalis ang hindi karapat-dapat sa kanyang banal na harapan. Ngunit nililinang ninyo kung anong mabuti at matuwid sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga o aking may iniibig na mga kapatid, ang katuroang espiritismo'y binabaka ang kamangmangan, binabaka ang kahinaan ng tao o aking may iniibig na mga kapatid. Sapagkat ninanais ng kaitaasan na ang moral ng tao ay umangat upang sa ganon, sa inyong pakikisalamuha, sa inyong kapwa, sa lipunan ng mga hugis, hindi kayo magiging kapintasan o aking may iniibig na mga kapatid. Maraming bagay ang tao ay nararahuyo sapagkat ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanyang puso. Subalit ang wika ng inyong mga tagapagturo, huwag ninyong itanaw ang inyong mga paningin sa mga bagay na walang kabuluhan. At ano ang mga bagay nito na walang kabuluhan o aking may iniibig na mga kapatid? Mga bagay kung saan ang kalayaan ng isang ako. Pinapaunlad niya, hindi ang kanyang espiritu, kundi ang kanyang laman o aking may iniibig na mga kapatid. Tingnan ninyo ang iyong kapaligiran. Mga buhay na saksi kayo, aking mga iniibig na mga kapatid. Kung paano namumuhay ang tao sa kanyang kalagayan. Tingnan ninyo ang mga kaluluwa na naroon pa rin sa gawang kalikuan. At kayo o aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay magiging pag-aaral sa bawat isa sa inyo upang sa ganon, ang inyo natutunan sa loob ng patro ng diway, maging kasangkapan kayo, nagampan ninyo mga tungkulin kung paano kayo makapag-ambag ng tulong doon sa mga kaluluwang naroon pa rin at tinatawag na kamangmangan, naroon pa rin tinatawag na kadiliman. Kaya mga o aking mga iniibig na mga kapatid, likuan ninyo ang daang
kung saan dinaanan ng mga taong liko ang kaisipan. Ihakbang ninyo yung mga pangyapak sa tuwid na daan, sapagat ang tuwid na daan na yan ang siyang daan patungo sa dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, nariyan pa rin ang kahinaan ng isang laman sa inyong kalagayan. At nariyan pa rin ang karupukan ng inyong laman ng aking mga iniibig na mga kapatid, kung kaya nga, hindi kayo makakatakas sa paggawa ng di mabuti sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid. Isang magandang halimbawa, isang Apostol Pablo, sapagkat sa kanyang pamumuhay sa kapatagang lupa, namuhay siya, nataglay ang kasamaan sa kanyang paggawa o aking may iniibig na mga kapatid. Subalit, na madinig niya ang tinig ng dakilang Panginoon o aking may iniibig na mga kapatid. Ang wika niya, hanggang sa panahon ito, ako'y naging mabuti. Ganyan din sana ang aking mga iniibig na mga kapatid. Mula nang dumating sa inyong kaharian ng langit, sana'y hanggang sa panahon ito, kayo'y matuwid at mabuti sa harapan ng dakilang Panginoon. Maraming halimbawa sa mga tao na namumuhay na mayroong kasaganaan, namumuhay na taglay ang kayamanang nagmumula sa lupa, subalit o aking may iniibig ng mga kapatid, nakalimutan nila na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At hindi maaaring hindi magdumating sa kanilang kalagayan ang tinatawag na haplit ng sanglibutan. At kayo'y maging saksi, aking may iniibig ng mga kapatid, sapagkat may mga tao kayong nakikilala na kung saan ginugol ang panahon sa sanglibutan, dumating ang panahon sa kalagayan kung saan ang pagsisingil ng kaitasan ay dumadating sa kanyang kaligayan. Huwag na ito mangyari sa aking mga iniibig ng mga kapatid, sapagkat sayang panahon na inyong ginugol sa inyong pag-aaral sa loob ng katuruan ng diwa. O aking mga iniibig na mga kapatid, ang pagtuturo sa inyo ng kaitaasan ay madaling maunawaan. Ang pagtuturo sa inyo ng kaitaasan ay payak o aking mga iniibig ng mga kapatid. Kung kaya nga, hindi mahirap unawain. Madaling unawain o aking mga iniibig na mga kapatid, datapwat. Sa taglay ninyong kahinaan ng isang laman, mahirap nga may pagkaloob ang tinatawag na pag-ibig sa inyong kapwa. Mahirap ipagkaloob ang kawang-gawa sa inyong kapwa. Mahirap ipagkaloob ang kabutihan sa inyong kapwa. Sa inyong pag-aaral, o aking mainiibig na mga kapatid, at maging nakatitig sa santong kasulatan, ano ang layunin ng kaitasan sa bawat isa sa inyo, sa kanya mga nilikha, o aking mainiibig na mga kapatid, na ang tao ay dapat magpakabuti. Magpakabuti siya sa lahat ng anggulo ng buhay, o aking mainiibig na mga kapatid, sapagkat yan ang layunin ng buhay. Kung bakit kayo isinilang sa mundong ibabaw. Kung kaya nga, o aking mainiibig na mga kapatid, ang kabutihan, ang siya nagsisilbing ilaw ng iyong mga apo, nang siya magniningning sa inyong kapaligiran kung saan naroon ang kadiliman. Maging liwanag kayo sa inyong kapwa, maging ilaw kayo ng sanglibutan, o aking mainiibig na mga kapatid. Sapagkat ang mabuting gawa ay nagbibigay kapayapaan sa inyong kapwa. Ang mabuting gawa, ang siyang nakikita ng inyong kapwa na siyang silaman, ay magiging katulad ninyo, isang mabuting halimbawa sa kanila, o aking mainiibig na mga kapatid. Kung kaya nga, sa inyong palagi ng pakikinig sa mga kabatlian, sa mga magagandang balita,
ipinagkakaloob sa inyo ng kaitasan. Halinawa, ang mapalad na umagang ito ay maging karagdagan nawa sa inyong mga lukbutan ng karunungan. Maging karagdagan nawa ng kayamanan nagmumula sa kaitasan upang sa ganon, kayo, aking mga iniibig na mga kakapatid, ay marinang matawag na alulod ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, magsikhay kayo, magpagal kayo, at magsikap kayo na makagawa ng kabutihan sa araw-araw sa inyong buhay, sapagkat ang kabutihan ang siyang tungkod ninyo at maging kaaliwan ninyo sa inyong pamumuhay habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw. Ano ang kahilingan ng tao sa kasalukuyan? O aking nga iniibig ng mga kapatid, sa gitna ng karangyaan, sa gitna ng kauhawan ng tao, sa gitna ng kanilang pagtatangi sa harapan ng dakilang Ama, ano ang kanyang hiningi sa harapan ng dakilang Ama? Walang iba kundi ang kapayapaan, 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 o aking nga iniibig na mga kapatid. Sapagkat hindi nagbibigay ng kapayapaan ang karunungang makalupa. Hindi nagbibigay kapayapaan ang kayamanan sa mundo ito. Ang nagbibigay ng kapayapaan lamang, o aking nga iniibig na mga kapatid ko lang iba kundi ang kapayapaang nagmumula sa kaitasan. At ang kapayapaan ito ay kalakip ang pag-asa na kailanman hindi kayo iiwanan ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid, nabas, ang tungkulin na yan, na pinagkatiwala sa inyo ng kaitasan, gampanan ninyo at gampanan ninyo ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, buksan ng Santong Kasulatan. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos 4:8-9. Pakibasa. Ito po yung nasusulat sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, chapter 4, verse 8-9. Sabi dito, katapus-tapusan nga, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay nasa inyo. Salamat. Yan ang karagdagang magandang balita na kinihandog sa inyo sa mapalad na pag-aaral, sa mapalad na umagang ito. Muli, iniwan ko sa inyo ang kanyang kapayapaang nagmumula sa kaitasan at ang kapayapaang nagmumula sa ating espiritu na bang siyang managana at maghari sa iyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Paalam, Pablo, Apostol. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, na patuloy na nakikipag-aral sa harapan ng dakilang Panginoon. Tunay nga kayong naririto upang nang sa gayon, ang inyong mga lukbutan ay tunay ngang magkaroon ng mga pag-aaral na naayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Dito ang bawat isa tinuturuan upang nang sa gayon ang bawat isa hindi maligaw at matutunan
ang tunay na iniaaral ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo. Hindi nga kayo pinababayaan. Sa tuwi na ang kaitaasan ang laging nakasubaybay sa lahat at bawat isa. Sapagkat ninanais ng dakilang Ama na ang kanyang mga anak ay tunay ngang matuto at magkaroon ng pag-aaral na naayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa sa kanyang buhay na ito ay hindi nalilingid o naliligtas sa mga pag-aaral sa kapaligiran. Sapagkat ito ang humihila sa bawat isa upang ang kanyang kaisipan, damdamin at kalooban ay manatili dito sa sanlibutan at magkaroon ng mga pag-aalinlangan sa kabila ng mga pag-aaral na inihahandog ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, mabuti ang gawa ng isang mag-aaral at gumaganap ng kanyang tungkulin bilang isang tao dito sa sanlibutan. Ito ay isang kapakinabangan ng inyong mga laman. Subalit, ano nga ba ang ninanasa ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo na kayo bilang isang mag-aaral ay gagawa ng mainam at kaaya-aya sa harapan ng dakilang Panginoon. Na kayo bilang isang mag-aaral na tumutupad ng tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon, tunay ngang iniaangat ang kanyang sariling espiritu, sapagkat ito ang inyo nang nararapat gampanin at inyong matutunan ang mga bagay kung ano ang pag-aaral na pinagkakaloob sa kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, malao na nga kayong tinatawagan sa mga pag-aaral na kung saan ito'y inyong maiimpok sa inyong mga lukbutan at kung saan inyong madadala sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga pag-aaral na kung saan kalugod-lugod sa kanyang harapan at tunay nga ninyong pakikinabangan sa panahon kayo'y magkakaroon ng mga pag-aaral na naaayon sa inyong laman. Mga iniibig na mga kapatid, ang mga ganitong pakikipag-aral na sa inyo pinagkakaloob ay tunay nga sa inyong nananatili upang kayo bilang isang mag-aaral ay hindi nga kayo magkaroon ng mga pag-aalinlangan sa tunay na pag-aaral na sa inyo ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Ang buhay ng isang mag-aaral dito sa sanlibutan ay hindi nga kayo makaliligtas sa mga pag-aaral na kung saan ito'y mga kapaghatian, mga salitang inyong maririnig sa inyong paligid. Subalit, ang kaitaasan ay tunay ngang nagbibigay sa inyo ng liwanag upang nang sa gayon ang inyong pakikipag-aral na naaayon sa Espiritu ay tunay nga ninyo itong maipagpatuloy upang nang sa gayon ang bawat isa ay hindi magkaroon ng pagsasayang sa mga pagkakataon na pinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, sa pag-aaral na naaayon sa inyong mga espiritu, ito'y binubukas sa lahat at bawat isa sa inyo. Na tunay nga kayong binibigyan ng mga pagkakataon na huwag niyong pagbabaliwalain.
sapagkat ito'y isang kautusan o tungkulin ng isang mag-aaral na kung paano niya bibigyan ng katuparan upang kanyang mapaunlad ang kanyang sariling espiritu sa mga pagkakataon siya nananatili dito sa sandaigdigan. Marami ng kaparaanan ang itinuturo sa lahat at bawat isa sa inyo. Kayo nga bilang isang mag-aaral, nahahanda sa kung anuman ang ipagkakaloob sa inyo ng dakilang Panginoon upang nang sa gayon, kayo man ay makasunod sa kanyang likuran. Na ang bawat isa ay magkakaroon ng kapayapaan sapagkat ito lamang ang isang kaparaanan upang ang inyong pagpapatuloy ng pakikipag-aral ay tunay nga ninyong matamo at inyong maipagkaloob ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban sa harapan ng dakilang Panginoon upang inyong maunawaan ang tunay niyang kalooban sa lahat at bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, sa inyong pagpapatuloy ng pakikibaka, inyong nawang matutunan ang mga pag-aaral na kung saan ang bawat isa ay kumukuha ng karunungan na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat kung kaya nga't kayo'y naririto, ay ito ang mga pag-aaral sa bawat isa sa inyo na makuha nyo ang tunay niyang kalooban at ito'y inyong ipagpapatuloy upang nang sa gayon sa inyong pagparito ay tunay nga kayong makabahagi sa mga biyayang ipagkakaloob ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo. Ito ay hindi hihigit sa kung anumang mayroon ang bawat isa sa inyo kung kaya nga't kayo naparito upang inyong mabigyan pa ng tunay na katotohanan ang mga pag-aaral kung anuman mayroon ang bawat isa sa inyo. Magsikhay nga ang bawat isa na matutunan ang tunay na mabuti sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat anumang kabutihan na inyong ginagawa dito sa sanlibutan, tanging inyo lamang madadala sa kanyang harapan. Magpatuloy ang bawat isa sa paggawa. Ito'y pinagkakaloob ng mga pag-aaral sa bawat isa sa inyo na kayo'y matutong umunlad ang inyong mga sariling ako upang nang sa gayon sa inyong pakikipag-aral ay tunay nga yung masumpungan ang tunay na kapayapaan sa kanyang harapan. Bibihira ang mga nakatatagpo ng mga ganitong pakikipag-aral. Subalit, inaasahan ng kaitaasan na hindi nyo ito sasayangin. Magkakaroon ang bawat isa ng tunay at tapat na paninindigan sa mga pag-aaral na kanyang naririnig sapagkat ito lamang ang mga aralin na kung saan ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang magdadala sa harapan ng dakilang Panginoon. Naglalakbay nga ang bawat isa. Maraming aralin sa inyong harapan. Subalit, inaasahan ng kaitaasan na kayo hindi matitinag o di kayo matitisod sa mga pag-aaral na inyong madadaanan. Tanging ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay ang makapaglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang mga pag-aaral na kung saan pinagtitibay ng isang mag-aaral ang kanyang sarili. Sa kung saan siya'y nakakapit sa puno ng ubas at hindi makakabitiw. Sapagkat ang pag-aaral at salita ng dakilang Panginoon ay tunay ngang magbibigay sa lahat at bawat isa ng karunungan na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking mahibabahagi
At muli ang kapayapaan at ang pag-ibig ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Paalam, ako ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral at iisang aralin. Juan, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan. Ito nga ay ang aking ibinabati para sa lahat at bawat isang naririto, mula ngayon at magpakailan pa man. O aking mga iniibig na mga kapatid, sa panahon na kung saan ang ating dakilang amang siyang nagpababa ng kanyang mga biyaya para sa lahat at bawat isa. Gaano karami nga ba sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay mayroong pag-ibig sa inyong mga puso at lakas ng upang sa gayon magamit ninyo ang inyong katalinuhan at nung sakali nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, sa pamagitan ng inyong katalinuhan ay makuha ninyo ang biyaya ng ating dakilang Ama at inyong maigamit ng upang sa gayon kayo ay magkaroon nga ng kagaanan sa inyong mga landas. Ang ating dakilang Ama sa kanyang pag-ibig sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang ating dakilang Ama sa kanyang awa ang siyang nagbigay sa inyo ng katalinuhan, o aking mga iniibig, nang upang sa gayon sa inyong bawat pagtahak, sa inyong bawat yapak at paglalakbay rito, sa maputik na lupa ay magkaroon nga kayo ng lakas sa inyong mga sarili, nang upang sa gayon sa panahon na kung saan makikita ninyo ang biyaya ng ating dakilang Ama, ito'y inyong makuha at masigit pa nga ito'y inyong magamit sa inyong araw-araw na pamumuhay, nang upang sa gayon makita ng ating dakilang Ama na kayo nga ay nagkakaroon ng kaunlaran sa inyong mga sarili. Sapagkat ano nga ba kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid, kung kayo ay lumalakbay rito sa lupa, kung kayo ay umiiral lang walang pag-uunlad sa inyong mga sarili. Kayo ay pinababa rito sa lupa ng ating dakilang Panginoon ng upang sa gayon matuto. Ngunit gaano karami nga ba sa inyo ay nagkakaroon ng pag-aaral sa inyong mga puso? Dahil tunay, o aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyong mga buhay, marami nga, o aking mga iniibig, panahon na kung saan kayo ay nakakalimot sa ating dakilang Ama. Bakit? Dahil tunay dito sa lupa, kahit gaanong karami nga ang biyayang ipinapababa ng ating dakilang Ama sa inyo, kanyang inaabot mismo galing sa kanyang kamay at galing sa mga palad niya, ay tunay at katotohanan na ang isang taong nakakapit sa lupa ay makikita lamang kung ano ang nabubulok at nahulog sa lupa. Ngunit tunay, sino nga ba, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang siyang kukuha ng prutas na nahulog na nga sa lupa at kakainin ito kahit ito ay mabubulok man. Katotohanan, o aking mga iniibig na mga kapatid, kaya't ang ating dakilang Ama ang siyang nagpababa ng katalinuhan sa inyo, hindi nang ayon sa laman, hindi, o aking mga iniibig na mga kapatid, ukol dito sa sanglibutan, kundi katalinuhan ayon sa Espiritu, nang upang sa gayon sa katalinuhang ito, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay makita ninyo kung ano nga ang dipensya ng dilim sa liwanag, sapagkat tunay lahat ng biyaya ng ating dakilang Ama ay kumikinang at nasa inyong mga sarili, nasa inyong mga palad, ang inyong kapalaran, ng upang sa gayon mabuksan man ng katalinuhang ito at bigyan ito ng oportunidad, bigyan ito ng pagkakataon, gaya na kung paano kayo ay binigyan ng pagkakataon ng isang amang buksan at bigyang buhay ang katalinuhang ito. Sapagkat katotohanan, o aking mga iniibig na mga kapatid, kung ito ay hayaan ninyo mabulot, kung hayaan ninyo ang inyong mga karunungan na ipinababa na, o aking mga iniibig na mga kapatid, inihandog ng ating dakilang Ama sa inyo na hindi ninyo ginagamit sa matuwid, na hindi ninyo ginagamit sa kung para saan man ito inilikha, ay tunay, unti-unti, ito ay matatabunan ng lupang inyong nilalakaran at ito ay matatakpan. At tunay, o aking mga iniibig, kaya kailangan ninyo ulit tiyak na ito
ay hukayin ulit ng upang sa gayon maggamit. Huwag ninyong hayaan na ang karamihan ang siyang magtago na kung ano nga aking mga iniibig na mga kapatid, ang tanging kumikinang sa inyong mga puso, ang tanging dapat maghari sa inyong mga kaluluwa at espiritu. Kaya't gamitin ninyo ang lakas na ipinababa ng ating dakilang Ama sa inyo, sa anyo ng kanyang pag-ibig, nang upang sa gayon sa pag-ibig na ito ay makaiwas kayo sa kung anuman ang marumi at manatili kayo sa matuwid na tiyak na malinis kailan paman, sapagkat ang ating dakilang Ama ang siyang nagpapatnubay sa landas na ito. Siya nga o aking mga iniibig na mga kapatid ang naghahari para dito. Kaya't huwag na din kayo mawala ng tiwala. Naway o aking mga iniibig na mga kapatid na matatag ang inyong pananampalataya sa ating dakilang Ama, nang upang sa gayon o aking mga iniibig na mga kapatid, kahit gaanong katinik ang inyong landas ay makilala din ninyo ng tunay na ang landas na ito ay patungo sa Ama. Oo, ibigay nyo sa Kanya ang inyong puso, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong espiritu at ang inyong buong ako. Oo, tunay mga iniibig na mga kapatid, kayo'y magsuko ng inyong buong pagkatao sa Kanya. At kahit gaanong katinik ang inyong landas, tila ay sinasabi ko sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, kayo o aking mga iniibig, ay lumalakad pa rin sa iisang landas patungo sa Kanya. Huwag nga kayo matakot sapagkat kayo ay Kanyang dinadala sa Kanyang kaharian. At ano nga ba ang naghihintay sa Kanyang kaharian na Kanyang ipinangako, kundi ang kapayapaan, kundi ang walang hanggang buhay na siya at siya lamang ang inyong maikakasama. Ano nga ba ang inyong inihintay ng upang sa gayon nawa kung mga iniibig na mga kapatid kayo'y manatili rito? Kundi ito nga rin nawa kung mga iniibig na mga kapatid, ang biyaya ng ating dakilang Ama, kaya't kayo'y naririto pa. At tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, kahit ang ating dakilang Ama ay naghihintay sa tiyak na panahon na upang sa gayon kayo ay bigyan niya ng kanyang mga biyaya sa buong kapasidad niya. Bakit o aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat tunay, hindi niya maaaring maibigay sa inyo ng buong kanyang mga biyaya sapagkat sa inyong kalagayan sa ngayon ay may sasabi nyo nga ba na lahat ng kanyang mga biyaya ay inyong makikilala? Na lahat ng kanyang biyaya o aking mga iniibig na mga kapatid ay inyong maunawaan, ay inyong may gagamit at mas lalo pa nga, ito nga ba ang siyang magsasagisag sa inyong mga puso? Kaya't o aking mga iniibig na mga kapatid, ipatahimik ninyo ang inyong mga sarili. Nasa ganitong pag-aaral o aking mga iniibig na mga kapatid ay unti-unti ninyong may paunlad kung ano nga ang mayroon na kayo sa inyong mga sarili. Unti-unti o aking mga iniibig na mga kapatid kung ano ang datit na ang pinababa ng ating dakilang Ama sa inyo. Ito ay inyong mapaunlad nang upang sa gayon masuri kayo ng ating dakilang Ama at makilala niya na tiyak na kayo ay karapat-dapat na sa mga biyayang naghihintay sa inyo ng katulad nga sa talon, sa pag-agos at sa dami o aking mga iniibig na mga kapatid. Huwag kayong matakot lumakat ang kanyang landas kahit gaanong katinik ito. Kayo'y magsikap na paunlarin ang inyong mga sarili sapagkat sa ganitong paraan ay inyong makikilala ang inyong mga sarili at sa pag-unlad ng inyong mga sarili, sa pagkilala ng inyong mga ako ay tunay na may sasabi ko sa inyo, kayo ay magiging malaya. Sapagkat sa pagkilala ng inyong mga sarili, sapagkat sa pagkilala nga o aking mga iniibig na mga kapatid sa kung ano nga kayo bilang isang anak ng Diyos, kung ano nga ang inyong pagkatao, kung paano gumagalaw ang inyong kalooban at puso kasi kaisipan ng aking mga iniibig na mga kapatid, tunay na makikilala ninyo kung ano ang inyong magiging aksyon sa kung saan mayroon ngang dumating mga hamon. Kung kailan nga o aking mga iniibig na mga kapatid ang kadiliman ay muling kakatok sa inyong mga pintuan. At nang makilala ninyong yung mga sarili, nang makilala ninyo kung ano ang inyong susunod na maaaring gawin, ay maigamit din ninyo o aking mga iniibig na mga kapatid ang mga kaaralan ng ating dakilang Ama nang upang sa gayon kayo ay gumawa
ng matuwid na aksyon ng ayon sa kanyang pag-ibig, ng ayon sa kanyang utos para sa inyo. Kapitan ninyo ang kanyang pag-aaral ng inyong buong kakayahan at ng inyong buong lakas. Gaya na kung paano kayo ay kinakapitan ng ating dakilang Ama nang upang sa gayon, kahit gaanong katinik, kahit gaanong kadilim, ang inyong mga landas o aking mga iniibig na mga kapatid ay hindi kayo maliligaw sa kanyang pag-ibig at sa kanyang kalinga. Nang hindi ninyo man maramdaman ito o tunay na sinasabi ko sa inyo o aking mga iniibig na mga kapatid, na ito nga ay nag-iiral sa inyong mga buhay kailan pa man. Buhat pa ng una, patahimikin ng ninyo ang inyong mga sarili gaya na kung paano ako ang nag-utos. At sa ganitong paraan o aking mga iniibig na mga kapatid, ay mararamdaman ninyo ang bawat biyaya at ang bawat pag-ibig na kanyang ipinapamalas para sa lahat at bawat isa. At sa ganitong paraan, kayo'y magkakaroon ng pagsasalamat sa inyong mga puso. At sa pagsasalamat na ito, ang pananampalatayang mabubunga. At sa pananampalataya o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay madadala sa kapayapaan na walang hinto, na walang hanggan, na walang katapusan, na mahanap nyo lamang sa kanyang landas. At tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, tiniyak niya sa mga kapalaran ng siyang lumakad sa landas na kanyang inilatag para sa lahat at bawat isa. Kaya't kayo'y lumakad sa landas na ito ng matuwid. Huwag ninyong hayaan o aking mga iniibig na mga kapatid na mawala sa inyo o aking mga iniibig ang pagtuon sa ating dakilang Ama ng inyong buong sarili. Sapagkat tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, kung kayo man ay tumingin sa inyong likuran o sa kung ano man ang sa inyong pan, tunay o aking mga iniibig na mga kapatid ay may isusuri ng ating dakilang Ama na kayo'y nagkukulang sa pananampalataya at di kayo makakapagtuloy ng inyong mga susunod na yapak nang hindi ninyo maipakita muli sa ating dakilang Ama na ang inyong pananampalataya ay matatag sa susunod na pagsusuri ninyo. Sapagkat bakit hayaan niya kayo ay magpatuloy ng inyong pag-aaral kung kayo ay hindi handa nang upang sa gayon ito ay kunin. Dahil tunay, naunawaan niya ang inyong mga pagkatao at masigit pa nga, naunawaan niya ang inyong mga kakayahan kaysa sa inyo. Kaya't sa panahon na kung saan kayo nga ay hindi makapagpatuloy ng inyong pag-aaral ay mayroon nga kayong pagkukulang sa inyong mga sarili. At sa panahon na kung saan ang kanyang mga ipinapababang biyaya at tungkulin sa inyo ay mukhang mas mabigat pa man sa buong mundong ito, ay tunay na sinasabi ko sa inyo ay kinikilala kayo bilang alagad ng Diyos ng ating dakilang Amang mayroong kakayahan at lakas na buhatin ang tungkulin na ito, magampan nito, at magkaroon ng pagkatuloy nito hanggang sa wakas nito. Huwag kayong matakot at kayo'y magtiwala sa Ama, sapagkat siya nga rin ay tumitiwala sa inyo o aking mga iniibig na mga kapatid. Kayo ay mas nakikilala niya kaysa sa inyong mga sarili. At tunay, kung ano man ang inyong may harap, kung ano man ang may pamala sa inyo ng ating dakilang may kilalanin ninyo na ito ay para sa kabutihan ninyo at ito ay para sa kabutihang panlahat. At sa muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ay ang aking iniiwan para sa lahat at bawat isang naririto mula ngayon at magpakailan paman. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Juan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Tunay nga sa inyong pagpapatuloy ng inyong pag-aaral. Lagi kayong pinasisyahan at binibigyan ng tunay na aralin na nauukol para sa inyong
ikabubuhay dito sa kapatagan ng lupa. Mapalad ang bawat isa sapagkat ginigiyaan kayo ng dakilang Panginoon upang sa inyong pagpapatuloy dito sa kapatagan ng lupa ay magkaroon kayo ng kagaangan sa inyong pag-aaral. Tunay ngang dinala kayo sa mundong ito upang mag-aral, upang magkaroon kayo ng tunay na aralin na kinakailangan ninyong magampanan. Ito ang tungkulin na ipinagkaloob sa inyo at pinagkatiwala ng dakilang Panginoon sapagkat tunay nga kilala ng bawat isa ang tunay ninyong kaakuan. Linangin ninyo ang inyong mga sarili upang sa gayon matutunan ninyo ang tunay na aralin na ipinagkaloob sa inyo ng dakilang Panginoon. Araling maigi, isukbit sa inyong mga isipan, damdamin at kalooban ang tunay na aralin ng buhay. Tunay ngang hindi ninyo matatanggap ang buong katotohanan sapagkat ang mundong ito na puno ng kadiliman ay hindi nga gayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung kayo noon ay nasa kadiliman, ngayon ay nasa kaliwanagan, huwag na ninyong lingunin pa ang nakaraan. Kung hindi magpatuloy ang bawat isa na magkaroon pa ng tunay na kaganapan sa inyong mga espiritu na nangangailangan upang sa gayon ang layunin ng espiritong yan ang makarating sa dakilang Panginoon na mayroong kalinisan at mayroong kabanalan. Patatagin ng bawat isa ang inyong mga pananampalataya sapagkat ang mabuwag na pananampalataya ay hindi nga ito magkakaroon pa ng katibayan sapagkat ang isang ako na mayroong katamaran ay tunay ngang hindi magkakaroon ng katagumpayan. Linangin ang bawat isa. Ang inyong mga espiritu ay tunay ngang nangangailangan. Nangangailangan ng pagkain. Nangangailangan ng inumin sapagkat ang kauhawan ng salita ng dakilang Panginoon ay tunay ngang kinakailangan upang sa gayon ang bawat isa ay magkaroon ng katagumpayan at magkaroon ng pagsulong upang sa gayon ang Panginoon ay magkaroon ng tunay na kagalakan sa bawat isa. Na sumunod ang bawat isa sa lahat ng kanyang nilalayon. Layunin kayong maging matagumpay sa pagdating ng panahon. Sa ngayon, kayo'y tinuturuan. Sa ngayon, kayo'y binibigyan ng pagkakataon upang sa gayon ang mga pintuan na bubuksan sa kasalukuyan ay matutunan ninyo ng walang liwag sapagkat ito'y gagampanan ninyo at gagawin ninyo ito pagdating ng panahon. Kayo na binigyan at pinagkatiwalaan sa mga bagay na kabanalan, sumunod kayo. Huwag ninyong pag-alinlanganan
ang lahat ng sinasabi ng mga espiritu na sa inyo ay gumagabay. Magkaroon kayo ng pagkakataon, ng kaorasan sa inyong mga sarili upang matagpuan ninyo ang tunay ninyong ako. Ang mga bagay na bubuksan sa pagdating ng panahon kung ang bawat isa'y sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon upang tuparin ang kanyang tungkulin na mayroong kagalakan at mayroong pagnanasa na siya sa pagdating ng panahon ng kanyang buhay, siya ay nakaganap ng kanyang tungkulin na iniatang sa kanya ng dakilang Panginoon ay tunay ngang maging karapat-dapat na ahil at magandang samyo sa kanyang harapan. Ang bawat isa ay hinikayat, hinahalina na kayo ay magpatuloy sa inyong pag-aaral. Huwag ninyong limutin ang una ninyong pag-ibig sapagkat siya ang tunay na makapagbibigay ng katagumpayan ng isang espiritu na makarating sa kanyang harapan na mayroong kagalakan, mayroong kabanalan. Lagi kayong magpurit magpasalamat sa dakilang Panginoon sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa inyo araw-araw, sa lahat ng mga binibigay niyang pagpapala, at ang kanyang kamay ay lagi nang nakalahad sa bawat isa. Totoo na marami pa kayong pagdaraanan, marami pa kayong mga suliranin, subalit pagagaangin ito ng dakilang Panginoon kung kayo ay lagi nang sumusunod sa kanyang mga utos sa lahat ng mga bagay na kanyang ninanais upang sa gayon ang bawat isa ay magkaroon ng katagumpayan. Mapalad, tunay na mapalad ang mga anak na tinuring sapagkat ang dakilang Panginoon ay hindi kayo pinababayaan at talo nang hindi kayo iiwanan. Magpakababa ang bawat isa. Linangin ninyo ang inyong sarili na kayo ay lagi nang nakayapak sa lupa upang sa gayon ang kababaang loob sa inyong kapwa ay matutunan ninyo pa ng lalo pang mahigit, ng lalo pang malalim kung bakit ang kababaang loob ang lagi nang ipinagkakaloob sa inyo na matutunan ninyo sapagkat ang tao likas na mayroong mataas na ego. Kaya nga, sa inyong pag-aaral, matutunan ninyo ng tunay na pag-ibig na tinutukoy at ibinibigay sa inyong aralin ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking bahagi at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan
na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang kasaysayan ay nauulit sapagkat ang tao ay naroon pa rin sa sarili niyang kagustuhan at hindi niya sinusunod kung ano nga ba ang tunay na batas na ibinaba ng kaitaasan at ang kanyang naisin kung paanong sa sanglibutang ito ang kanyang iniibig ang maganap. Kung kaya nga nauulit ang kasaysayan. Ano ang kasaysayang ito? Kundi ang pagkakaroon ng digmaan, ang pagputi ng buhay ng kanilang mga kapwa, ang pagkakasala ng tao na kung saan lumilihis doon sa karapat-dapat na kung paano nga ba ang tao sa kanyang kalagayan, kung ano ang kanyang tungkulin, at kung bakit siya isinilang sa kapatagang lupang ito. Siya ba ay isinilang upang maghari sa kanyang kapwa? Oo, marahil sapagkat naroon ang dakilang tungkulin na ipinagkaloob sa kanya. Ngunit ito ay may hangganan sa panglupa na kung saan ang damdamin at karapatan ng kanyang kapwa ay hindi niya ito lalagpasan o pangungunahan, bagamat siya ay hari o namumuno sa isang pamayanan o sa isang samahan, sapagkat ang tao ay nilikha na kanyang-kanyang tungkuling mahalaga, bagamat ito sa paningin ay mayroong mataas at mayroong mababa. Lahat nga ng iyan ay karapat-dapat sa harapan ng Diyos. At ang kasaysayan nga na iyan, sa kasalukuyan at sa nakaraan ay naganap. Kung kaya nga aking mga minamahal na mga kapatid, nariyan ang pag-aaral sa lahat at bawat isa, na kung saan nga ang tao ay lagi ring naghahanap ng kapayapaan. Saan nga ba nila ito makukuha? Sa kanila bang kapwa o sa kanilang kapaligiran? Di bagat ito'y magmumula sa kanilang mga sarili. Una silang magbigay ng kapayapaan sa kanilang kaisipan, sa kanilang damdamin. At ganun, katulad nga ng isang karamdaman, ay makahahawa sila sa kanilang kapaligiran ng isang kapayapaan. Ganun din kung paanong sa kanilang pananahimik ay maghahagi sila at maghahandog sa kanilang kapaligiran ng kapayapaan na hinahanap ng tao. Ay tunay nga na sa maliit na bagay na iyon ay duroon sa kanila ang kanilang hinahangad na kapayapaan. At ang paulit-ulit na kasaysayan, sila rin ang makapagpapahinto o makapagpapatigil sapagkat naroon ang kaisipan na nagtuturo na kung paano nga ba ang karapat-dapat at gagawin sa harapan ng iisang Diyos na makapangyarihan. Ang tao ay gumagawa ng naaayon sa kanyang kagustuhan upang siya ay purihin, upang ang kanyang ninanais ay magkaroon ng katuparan, upang ang kanyang hinahangad na pangsarili ay maganap. Ito nga ba ang karapat-dapat na pagtupad? Ito nga ba ang naaayon sa harapan ng paningin ng Diyos? O ito lamang ay sa paningin ng tao? Marami ang gumagawa, aking mga minamahal na mga kapatid, ngunit hindi nila nalalaman na kung ito nga ba
ang siyang iniaatas sa kanila ng Diyos, o ito lamang ang hinihingi ng kanilang kapaligiran. Ang kaitaasan ay patuloy at patuloy na pagpapaalala at magbababa ng karunungan, at nawa hindi ito masayang sapagkat ang lambong sa kaisipan ng tao ay nananatili dahil sa kanyang paniniwala, dahil sa kanyang munting kaalaman, na tunay nga, nakatakutan ninyo ang munting kaalaman na iyan, sapagkat marami ang naliligaw ng landas na inaakala nilang sila ay mas nakahihigit sa kanilang kapwa. Kaya't dagdagan pa ninyo ang inyong pag-aaral, at sa pag-aaral na iyan, manatili sa inyo ang kababaang loob, ang pag-ibig na lagi na itinuturo ng kaitaasan, sapagkat nalilimutan na ng tao ang mga bagay na yan, na kung bakit nga ba siya isinilang sa kapatagang lupang ito, ay upang umibig, magmahal, at higit sa lahat, gumawa ng kanyang dakilang tungkulin ng naaayon sa kagustuhan ng kinikilala niyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung gano'n ang makapangyarihan ng Diyos, dapat ang tao ay magkaroon ng takot. Takot sa paggawa ng hindi karapat-dapat. Takot sa pag-iisip ng hindi mabuti sa kanyang kapwa. At higit sa lahat, takot sa paghatol at mamutawi sa kanyang mga labi ang mga bagay na hindi karapat-dapat, na inaakala niya sa kanyang sarili na siya'y mas nakahihigit at nakakaalam na. Aking mga minamahal na mga kapatid, higit ninyong bantayan ang inyong mga sarili, sapagkat baka hindi nyo nakikita na ang dungis ay nariyan sa inyong mukha, ay pinapahiran nyo ang dungis ng inyong kapwa. Pakaingatan ninyo ang bawat talsik ng inyong mga kaisipan, sapagkat ang kaisipan ay tunay na makapangyarihan. Ito ay makapagbibigay ng kapayapaan sa kapaligiran. Ito ay makapagbibigay ng liwanag. At higit sa lahat, sa inyo na nag-iisip, naroon ang isang kapayapaan. At kung lilingon nga kayo sa inyong mga nakaraan, at sa mga pangyayaring nakaraan, nawa wag maulit ang isang bagay na kinatatakutan ng marami at katatakutan pa sa darating na kapanahunan. Kung kaya nga ang buhay na ipinagkaloob sa inyong yan ay inyong pakaingatan at gawin yung makabuluhan ang bawat gawain at bawat pagtupad ng inyong mga tungkulin, na laging ay ipinaalala sa lahat at bawat isa, sapagkat ang tao sa munting kaligayahan at kasiyahan ay nakalilimot sa kanyang mga tungkulin at sa kanyang mga sinumpaan bago pa siya isilang sa kapatagang lupang ito. Kung sa kasalukuyan ay nakadarama kayo ng mga bagay na hindi ninyo iniibig, ito ay inyong ipagpasalamat, sapagkat ito ay bahagi ng inyong tungkulin na sinumpaan. Ito ay bahagi ng paglilinis ng inyong mga katawang laman, ganun din ng higit na paglilinis sa inyong mga kaisipan. Aking mga minamahal na mga kapatid, kung mahaba pa ang panahon ng inyong paglalakbay, nawa ang inyong mga bitbitin ay mabitbit nyo ng may kagaangan, upang sa gayon, sa bawat daanan na inyong nilalakaran, at kayo ay makakasalubong ng mayroong pang masigit na mabigat na dalahin, ay inyo itong matulungan bagamat kayo ay may dalahin din. Sapagkat ang tao ay tunay nga na binibigyan ng maraming dalahin, upang sa gayon, makilala niya ang kanyang sarili na mayroong katatagan, at tunay na makilala niya na ang Diyos nga ba ang tunay na gumagabay
sa lahat at bawat isa, at ang Diyos nga ang tunay na pinananampalatayaan. Kung kaya nga aking mga minamahal na mga kapatid, kung sa inyong mga sarili ay mas naghahanap pa kayo ng mas mataas na pag-aaral, aking uulitin, kilalanin ninyo munang una ang inyong mga sarili, sapagkat saan man kayo dumako na paaralan o lunduyan, naroon ang pag-ibig ng Diyos, naroon ang isang mahalagang pag-aaral, at naroon din ang tunay na paglilinis sa lahat at bawat isa. Kung kaya nga, mas lalo kayong magpakasipag, mas lalo kayong tumuklas ng maraming bagay na makalangit. At kung makatuklas man kayo ng tunay na makalangit, naway manatili sa inyo ang kababaang loob. Ganon din kung paanong ibinahagi ng isang Hesukristo ang piraso ng tinapay sa kanyang mga alagad at sa karamihan ng tao. Naway ganon din kayo sa bawat pag-aaral na inyong matututunan. Hanggang dito ako. At muli, aking iniiwan ang liwanag, ang pag-ibig, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Paalam, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Juan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan. Sa patruan nga ng dakilang Panginoon, ay maraming pag-aaral ang nilalahad sa bawat isa. Kung saan ang karunungang sa inyo'y pinagkakaloob ang siyang ginagamit ng bawat mag-aaral upang ang pag-aaral na iyon ay kanyang mapagtagumpayan. Ngunit sa bahagi na kayo'y nag-iisip, aking mga iniibig, dumudoon ang pagtatalong sira ng inyong kaisipan. Kung ano baga ang nasa inyong harapan, ito bagay karapat-dapat o hindi, o kalugod-lugod sa harapan ng dakilang Panginoon. At dito pumapasok, aking mga iniibig, ang lahat ng bahagi na nakikilala ng isang ako. Maliban sa kanyang pagkakakilala sa dakilang Panginoon, dumarating din ang pagkakataon ang bahagi na kanyang natutunan sa sanglibutan ay nakikibahagi sa kanyang karunungan. Kung kaya sa pagkakataong ito ang isang ako na nag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon, ay nahahati ang damdamin at kaisipan sa bahaging makalangit. Kung kaya't kayo'y patuloy, aking mga iniibig, na tinatawagan ng kaitaasan, upang ang pagkakataong ito ay huwag minsan magkaroon ng pagkakataon na sa inyo ay magkaroon ng timbang. Sapagkat sa oras ng inyong mga puso ay magtalong sira, at ang inyong pananampalataya ay naroroon nakahiga sa laylayan. Ang puso ng bawat isang nagsusumikap ay mabilis na paparoon sa kawalan. Kaya't kayo ay parati nang tinatawagan ng kaitaasan na huwag kayong mapagtumpik-tumpik sa inyong mga tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon.
upang sa pagkakataong tulad ng mga yaon ay mananatili kayong nakayapa. Sumusunod sa iniwan ng isang maestro. Nang inyong mga taingay makikinig sa salita ng kaitaasan. At ang inyong mga palad ay gagawa ng may pag-ibig. At ang inyong pananampalataya ay mananatiling nakatayo. Nagbibigay pugay sa isang Diyos. Sapagkat maraming bahagi ang ipinapakilala sa bawat isa. Hindi lamang upang akitin ang inyong mga pananaw. Ngunit ang pagkakataong ito ay ariin ninyong pagkakataon upang ipakilala ng bawat isang mananatili kayo sa salita ng dakilang Diyos. Na anuman ang mangyari, ang inyong kabuuan ay magiging tahanan ng dakilang Panginoon. At sa bawat kaisipan, damdamin at kalooban, ang bawat isa ay magiging kabahagi ng dakilang Panginoon. Kaya't aking mga inibig, sa mga pagkakataong tulad nito, magsikhay nawa ang inyong mga espiritong gumawa. Sa inyong mga tahanan kung kayo'y napag-iisa, sikapin ninyo ng inyong karosan ay nagagamit sa paglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Na kung papaano kayo tinatawagan, kayo'y magsisipagbangon upang magbuklat ng banal na aklat, upang makinig sa aral ng Espiritu. Na kayo'y maging kaisa ng mga kabatlayaan sa bawat pagkakataon na kayo ay naririto. Higit ang inyong pakikibahagi sa harapan ng dakilang Ama. Naway ito ang parati ninyong tatandaan, aking mga inibig, na ang buhay na ipinagkaloob sa inyo ay hindi buhay ng sanglibutan, ngunit buhay ng Espiritu na kinakailangan ninyong linangin, paunlarin, at maging bahagi ng dakilang Panginoon at kanyang kaisa sa bawat ebanghelyo na siyang mamumutawi sa inyo ay kabanalan ng tunay ang nariyan sa inyong kabuuan. Hindi ito ko iiwan sa inyo ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyong mamahagi ngayon at magpakailan pa man. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailan pa man. Tunay nga na ang bahagi ng pag-aaral ay binigay sa bawat isa ay ang panumulahin na paglilingkod sa kanyang nasakupan. Na kung paano pinagkatiwala ng dakilang Panginoon na ang bawat musmo sa iyo hubugin ayon sa aral ng dakilang Panginoon. Sapagat tunay nga na ang bahagi ng pag-aaral ay para sa Espiritu at ito ang nilalaman ng bawat puso't isipan ng bawat nilalang.
Mga iniibig kong mga kapatid, marami sa inyong mag-aaral ang tunay nga na nakasusunod ayon sa salita ng dakilang Panginoon, na nakagawa ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Ngunit ang bahagi na nasa inyong paligid ay inyong limutin upang nang sa ganon ang inyong mga pamumuhay ay maging simple. At ito ang panahon na inyong gugugol ay tunay nga ay ang bahagi ng kabanalan. Ito ang hinahanap sa bawat isa. Maging anuman ang iyong kasarian, tunay nga na narapat lamang na ikaw ay maging mumunting ilaw mula sa kaitaasan. Sapat ikaw ay pinagkatiwalaan ng dakilang Panginoon upang ikaw ay magbigay ng liwanag sa bawat kaluluwa na nasa iyong paligid. Tunay na ang bawat isa ay mayroong kabutihan sa kanyang puso, ngunit kailangan ang masusing pag-aaral mula sa Panginoon. Ang mga bahagi ng pag-aaral niyan ay kinakailangan may pagtsatsaga at pagsasaliksi. Magbibigay ka ng panahon ayon sa gawain na tinalaga ng dakilang Panginoon sa bawat isa. O nga lahat ng panahon ay para sa Kanya na ito'y gugulin mo at ito ay nararapat sapagkat tunay nga ang isang kakuan ay kailangang malinis. Sapagkat sino nga ba ang makasusunod sa kalooban ng dakilang Panginoon? Di ba't ang matyaga na nag-aaral at sumusunod sa anumang kautusan na mula sa kaitaasan? Maraming aral nasa inyo ay nasa paligid na ibinibigay. Ngunit, iisa lamang ang matuwid ay ang mula sa kaitaasan. Na ito ang walang bahid na kasamaan, kundi ang kalinisan ng budhi na sa bawat isa ay tunay nga na kayo magiging tulad sa isang balon na salukin ng bawat isa na ito ay magbibigay ng kalinisan sa mga pagkatao. O mga iniibig kong mga kapatid, kayo na mag-aaral, tunay nga na kayo'y iginawi sa lugar na ito upang nang sa ganon ang pag-aaral na naayon sa banal na kasulatan ay hindi lamang na kayo ay nakarating sa paaralan, kung hindi igawin ninyo ang inyong mga espiritu sa pag-aaral mula sa Panginoon. Sapagkat ito ang ikilalanin na higit sa kaitaasan na kung paano ang pag-uukol ng panahon para sa isang dakilang Panginoon, para sa pangahimik ng bawat isa na hindi na nag-iisip pa ng anumang bagay na pangailangan sa iyong kapaligiran, kung hindi iisa lamang ay yung nasa puso, kundi ang Panginoon na nagbigay sa inyo ng pag-asa mula sa aral ng dakilang Ama. O mga iniibig kong mga kapatid, magsikap kayo sa pag-aaral. Uriin niyong mabuti ang mga pagtutuwid sa bawat mga kalikuan na inyong mga naging karanasan. Sapagkat bawat pag-aaral, kinakailangan maituwid ang mga baluktot. Kayo na mga mag-aaral, tunay nga, nagbibigay kayo ng pagkapahalaga para sa Panginoon. Ipagpatuloy nyo ang bahagi na yan, sapagkat tunay nga, walang magsasabi kung sino ang nararapat kung hindi ang dakilang Panginoon. Sapagkat tunay nga, nasa bawat kaluwang mag-aaral, sino nga nakakaalam ng katotohanan kung hindi ang Ama na nasa kaitaasan. Sapagkat lahat ay inaangkin ng pangalan ng dakilang Panginoon. Inaangkin niya na siya isang anak. Ngunit sino bang anak ng dakilang Panginoon kung hindi ang sumusunod ng kanyang mga salita? O mga iniibig kong mga kapatid,
Magwagi nawa ang bawat isa sa pag-aaral. Maganap nawa sa inyo ang kalooban ng dakilang Panginoon nang upang nang sa ganon kayo na bilang mag-aaral ay tunay nga na kayo'y natuto na mula sa kabanalan. Sapagkat malaking bahagi pa ang inyong pag-aaral. Natatahakin habang kayo'y nabubuhay at sa darating na panahon. Sapagkat sino nga ba ang mga anak na hindi nakasusunod kung hindi ang mayroong mabuting kalooban, na hindi nagnanasa ng anuman sa sanglibutan, kung hindi ang laman ng kanyang puso ay ang kalooban ng dakilang Ama, na ito ang kanyang pilit na inaarok upang nang sa ganon na ang kanyang kabuuan ay malinis, na hindi sa pamamagitan ng mata ng laman, kung hindi sa pamamagitan ng pangitain ng isang espiritu, na ito ang inyong dapat na maro. Mga iniibig ko mga kapatid, mahirap mamuhay sa maraming pangarap at lubang mabigat. Tunay nga na kung ang buhay na ibinigay sa iyo ng dakilang Panginoon ay inyong tinatanggap ng buong buo at napagkikilala nyo na mayroong isang Ama na nagbigay ng pag-ibig sa kanyang anak. Tunay nga, magiging magaang ang inyong pamumuhay sa mundong inyong ginagalawan, sapagkat ang dakilang Panginoon ay kagaangan ng buhay. Sapagkat ang Panginoon ay isang daan na matuwid, mapagpayapa, at mapag-aruga sa isang tapat na anak. O mananampalataya ng dakilang Panginoon, magsubikap kayo at magtiis sa kanyang pangalan, sapagkat tunay nga walang makikinabang ng inyong pagkapagal kung hindi kayo rin na nagsisikap at bagkos sa inyong mga pag-aaral, marami kayong matutulungan. Huwag kayo mag-isip ng anumang bagay na darating na bukas kung hindi ipagkatiwala nyo sa dakilang Panginoon ang bukas ng upang nang sa ganon kayo ay mamuhay ng payapa at nang sa ganon kayo ay tunay nga na isang mag-aaral ng dakilang Panginoon mula sa kaitaasan. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo Apostol. Paalam.